sa mga taong nalalayo, sa Kanya'y nawawagli. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Pagkatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana, walang imposible sa Diyos. Kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan, walang imposible sa Diyos. Pagkatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana, walang imposible sa Diyos. Pagkatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Isang magandang umaga po ng linggo sa inyong lahat, mga kapatid. Ito po ang ating church, sa Diyos Walang Imposible Ministry. At sa araw pong ito ay ginaganap po natin ang ating online worship service. At isabay po natin sa init ng panahon ang ating pong paglilingkod sa Panginoon sa umagang ito. Atin po siyang handugan ng papuri at pagsamba. Bago po ang lahat, kung kayo man po ay nasa iba't ibang sulok ng ating Pilipinas, kayo man po ay nasa Luzon, Visayas, Mindanao, maging ang mga kapatid po natin na nasa ibang bansa, alam ko po na handang-handa na po kayong maglingkod at sumamba sa ating Panginoon. Atin pong basahin ang kanyang mga salita sa awit 23. Ito po ang awit ng pastol. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan.
at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng iyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binibiwang. Sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sagalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang tulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugad ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Salamat Panginoon, patuloy kaming nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa iyong mga pagpapala at mga biyayang natatanggap namin mula sa iyo. Salamat po sa iyong pag-iingat, sa iyong proteksyon sa aming buhay. Totoo namang ikaw ang buhay at nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin. Nararapat lamang na sa pagsambang ito ay maibigay at maialay namin sa iyo ng buo at maihandog namin sa iyo ang papuring may halaga, Panginoon. Ang lahat ng ito ay sa iyo, ang aming buhay, ang aming puso, ang lahat sa amin ay pagharian mo, Panginoon. O Diyos, ikaw ang manguna sa amin sa araw na ito. Muli mong iparanas sa amin ang iyong himala at ang iyong lakas, Panginoon. Ang pangalan mo lamang ang aming itataas at pararangalan sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible. Praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid. Araw na naman po ng linggo, araw na naman kung saan tayo po muli ay maglilingkod at magpupuri at sasamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! Praise God! Tignan po nga naman ninyo ang nagagawa ng ating pong teknolohiya ngayong panahong ito, no? Bagamat magkakahiwalay ay napag-iisa sa pagpupuri at pagsamba. Wala talagang imposible. Imagine, no? Iba't ibang bahay, iba't ibang lugar, nagkakasama, nagkakatugtugan, nakapag-aalay ng mga papuri at pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Nawa po mga kapatid, ay nakasasabay kayo sa ating pong mga awiting papuri, habang kayo po ay nasa inyong mga tahanan, kayo naman po ay pumapalakpak, umiindak, praise God, hallelujah. Yan po ay dulot po ng isang teknolohiya na ginagamit po natin. Talaga naman hindi tayo maaring pigilan na tayo po ay sumamba at maglingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen po ba mga kapatid? Kung sa Kanya ka lalapit, sa Diyos walang imposible. Kaya mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo, halina po kayo, sama-sama nating paglingkuran at sambahin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin ang kanyang dakilang pangalan sa araw na ito at ngayon po ay sabay-sabay po tayong maglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. At ang mensahe po natin ngayon ay pinamagatan po nating deepest needs. Sabi po dito, deepest need needs deeper faith. Deepest need needs deeper faith. Yan po ang ating mensahe na may hashtag po, Who is Jesus? Sino nga ba ang ating Panginoong Jesus? Praise God. Sa isang malalim na pangangailangan, sa isang dakilang pangangailangan, ay nangangailangan tayo ng isang malalim at dakilang pananampalataya. Yan po ang ating mensahe. Kung kayo po ay nakahanda na, sama-sama po tayong makikinig ngayon ng mensahe at salita ng Diyos. Kaya ihanda na po natin ang ating mga sarili, mga kapatid, sa ating pagsamba sa umagang ito. Ang inyong mga Bible, praise God. At ibahagi na po natin ang ating pong gawaing ito. Praise God, out of 31 viewers, 13 share pa lang po yung nag-share po ng ating programa. Hallelujah, purihin ang Diyos na buhay. So ang ating pong mensahe ngayon mga kapatid ay isang kwento po ng isang himala at isang kontrobersya. Praise God. At ito po ay inilahad sa atin ng aklat ng San Lucas, Kabanatang 5, talata po ay 17 hanggang 26. Doon po makikita ang isang kwento ng himala at kontrobersya. Praise God. At ito ay mababasa po natin dito po sa talatang 17 hanggang 26, ang mga eksena para sa atin sa Praise God, ay makikita po natin na ang ating Panginoong Hesus sang araw ay nagtuturo po siya. Nagkakaroon po siya ng tinatawag na pag-aaral at pagba-Bible study, praise God, at nandoon po ang mga pariseyo at guro ng mga kautusan na nagmula pa sa isang malayong lugar ng Galilea at mula sa Huda at Jerusalem. Sila po ay nakaupo doon at ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay naroroon upang siya po ay magpagaling ng mga may sakit. Praise God. At ang ilang mga kalalakihan ay mayroong bitbit na isang taong may sakit. Isa po siyang paralitiko. Siya po ay nakalagay sa isang banig o sa isang stretcher at sinubukan nilang siya'y dalhin sa bahay upang siya ay dalhin sa harapan ng ating Panginoon. Praise God.
nang sila po ay hindi makahanap ng paraan upang magawa ito dahil sa karamihan ng maraming tao na napapaligiran ng ating Panginoon, ang ginawa po ng apat na ito, umakyat sila sa bubong at ibinaba nila ang may sakit, at ito po ay sa pamamagitan ng pagbutas nila ng bubungan, at unti-unti ay inilagay nila sa ibinaba siya sa kanyang banig sa gitna ng karamihan sa harap mismo ng ating Panginoong Jesus. At dito pa'y makikita po natin, mga kapatid, ang isang eksena, no, na kung saan ang mga tauhan dito ay malinaw po na nakatuon sa ating Panginoong Jesus na nagtuturo ng mga panahong iyon sa mga tao. At pangalawang tauhan dito ay makikita natin ay ang mga Pariseyo. Sino ba itong mga Pariseyong ito? Sila po ang mga profesional na guro ng batas. Nagmula po sila sa buong Galilea. Sila po ay gumawa ng isang napakahaba at mahirap na paglalakbay sa Capernaum upang suriin, upang tignan ang bagong taong ito mula sa Nazaret. Praise God, ang ating Panginoon. So sino po sila? Sila po yung mga full-time na nag-aaral ng lumang tipan at ng tradisyon ng mga Hudyo. Ang mga taong ito ay mga tinatawag po na mga legal expert of the law. Malalim po sila sa relihiyon. Sila po ay mayroong mataas na edukasyon, napakataos puso, napakamoral, napakamatuwid. Praise God, nakita nila ang kanilang mga sarili bilang tagapag-alaga ng batas ng Diyos. Praise God. Subalit, ano nga ba ang nagdala ng kamanghamanghang pagtitipong ito sa isang malayong lugar tulad po ng Capernaum? Ito po ay dahil sa rumors, dahil po sa alingawngaw. Ang mga kwento ay lumilipad sa kanayunan tungkol sa ating Panginoong Jesus. At dahil dito, sila ay nagpunta upang suriin siya. Imbestigahan ang ating Panginoon. Nagtipon sila ng mga araw na yon bilang mga manonood, bilang mga espiya, at bilang mga tiktik. Ang mga ito ay isang itinalagang lupon ng pag-iimbestiga na ang ibig nila ay bitagin ang ating Panginoon Jesus sa kanyang sariling mga salita. Hallelujah! Praise God. Subalit, dito'y makikita natin na mayroong pang pangatlong tauhan at pangatlong pangkat na dapat din nating suriin. Sila ay nasa isang tabi at wala sa paningin ng mga Pariseyo. At ang limang ito, mga limang lalaking determinado, ang isa'y nakahiga sa isang stretcher, ang apat na nasa mga sulok, sama-sama silang determinadong nais na makarating at makalapit sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Praise God! So sinasabi po sa atin dito sa aklat ng Lucas na ang lalaki ay isang paralitiko. Mayroon siyang isang uri ng talamak na pagkalumpo. Hallelujah! Isang sakit na halos wala ng pag-asa ngayon tulad ng dati. Labis na sakit, kaya siguro ang mga magkakaibigan ay gumawa ng mga desperadong hakbang upang maihatid siya sa ating Panginoon. So, ang bahay na kinaroroonan ng ating Panginoon ay isang tipikal ng mga araw na yon. Mayroong itong isang silid na may isang patag na bubong at isang labas na hagdanan. Ang bubong ay gawa sa kaki at mga tiles na nakalagay sa ibabaw ng makapal na mga kahoy na beam. Ngayon, dito nagsimula ang aksyon, mga kapatid. Si Jesus, habang siya ay nagtuturo sa loob ng bahay, ang silid po ay may isang masikip sa mga nagnanais, sa mga taong sabik na makapakinig na praise God na upang sa bawat salita na ituturo ng ating Panginoon. At sa paligid ng mga dingding yon nakaupo yung mga Pariseyo. Tahimik sila, hindi natitigatig, hindi kumikibo, ang kanilang mga mukha ay hindi nagpapakita ng emosyon. Hinihintay nila si Jesus na magkamali. Ito po yung mga Pariseyo. Praise God. At bigla na lamang may isang ingay sa itaas ng mga ito, mga kapatid. At ang tunog, praise God, ay makita nila ay gumagalaw sa itaas at mas maraming ingay.
Pagkatapos ay nagsimulang mahulog mula sa kisame, biglang sumabog ang isang baras ng ilaw, ang isang tao ay kumatok ng isang butas sa bubong, huminto si Jesus at tumingala at tinignan kung ano ang nasa itaas. Ang lahat ay tumingin lamang upang makita ang apat na mukha sa butas na nakasilip sa kanila. Lahat ng mga mata ay nakatingin sa kanila. Dahang-dahang ibinaba ng apat na lalaki ang isang usungan o isang stretcher sa butas ng bubong at hindi alam kung ano ang sasabihin nila. Sa ilang sandali, ang stretcher ay nailapag sa gitna ng silid. Sa banig, ang isang lalaki tahimik na namamalagi at kahit na ang isang sulyap ay nagsasabi ay nagsasabi sa atin na siya ay may sakit at nakatingin siya kay Jesus. Isang tingin na mayroong inaasahan, isang tingin na mayroong pag-asa. Hallelujah! So isang katahimikan ang bumagsak sa kanilang kalagitnaan, mga kapatid. So ano ang gagawin ng ating Panginoon? Nang makita niya ang mga tagpong ito at maging ang mga Pariseyo. Praise God! So nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, pakinggan po ninyo ito, ang nakita ni Jesus, pananampalataya. Kapatid, gusto ko pong malaman ninyo ngayong umaga, hindi tinitignan ng Diyos kung ano ang iyong kalalagayan ngayong mga oras na ito. Hindi tinitignan ng Diyos kung ikaw ay may sakit, may karamdaman, may problema, may suliranin. Ang tinitignan ng Diyos sa atin sa mga sandaling ito, sa mga oras na ito, ay kung mayroon tayong pananampalataya. Amen po ba? Hallelujah! Praise God! Dahil sa tagpong ito, malinaw mga kapatid. Sa tingin ng napakaraming tao doon na nakapaligid at nakikinig kay Jesus na maging ang mga Pariseyo, ang makikita nila ay isang taong may sakit na nakalagay sa isang higaan. Subalit, ang Panginoong Jesus, iba ang kanyang nakita. Ang kanyang tinignan, ang kanyang nakita ay pananampalataya. Meron ho ba tayong pananampalataya na makikita ang Panginoon sa tuwing tayo ay lumalapit sa Kanya? Inuulit ko, hindi ang iyong kinalalagyan, hindi ang iyong sitwasyon, hindi ang iyong kalusugan, kung ikaw ay may sakit o anuman ang iyong pinagdadaanan sa buhay ngayong umagang ito. Malinaw po dito, ang tinitignan ng Diyos ay ang pananampalataya. Meron ba tayo dito? Hallelujah! Praise God! Amen po ba mga kapatid? Kaya sinabi niya, pakinggan po ninyo, kaibigan, sabi niya roon sa lalaking may sakit, pinatawad ang iyong mga kasalanan. Hallelujah! Agad na makakakita tayo ng isang bagay na hindi karaniwan dito sa eksenang ito. Sinasabi po ng Bible, nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Kanino ang pananampalataya? Walang alinlangan, ito ay ang pananampalataya ng apat na kalalakihan. Praise God! Ito ay isang halimbawa ng tinatawag na intercessory faith. Intercessory faith. Pananampalataya na nakikinabang sa isa pang nangangailangan. Praise God. Hallelujah. Nakita ni Jesus sa mga taong ito, sa apat na ito, ang isang talino sa pagkamalikhain, ang kanilang pagiging maparaan, at ang kanilang pagpupursige at sa likuran nito ay nakita niya ang pananampalataya. Dahil itong mga taong ito, kung kayo ang nasa kanilang kalalagayan, nakikita ninyo na mayroong pangangailangan ng isang lalaki, ang isang kaibigan ninyo, na siya ay gumaling at dahil sa dami ng tao, kung tayo po marahil ang nasa kanilang katatayuan,
ay maaring tayo ay madismaya na lamang at umalis at mawalan ng pag-asa dahil hindi natin mailalapit. Hindi natin madadala ang ating kaibigan. Subalit ang apat na ito nakita ni Jesus, yung kanilang talino sa pagkamalikhain, yung kanilang maparaan at ang kanilang pagpupursige. At dito sa likuran ng mga ito ay isang pananampalataya ang nakita ng ating Panginoon. At walang alinlangan. Gayon din, nangangahulugang isinama niya ang lalaking nasa stretcher. Tiyak na hindi niya siya dinala ng labag sa kanyang kalooban. Ang kanyang pananampalataya at ang malalim na pananampalataya ng mga kaibigan niya ay maliwanag na nagniningning nung mga araw na yon. At marahil ito lamang ang pananampalatayang nakita ni Jesus sa buong silid na iyon. Hallelujah! Amen po ba? Subalit may ibang higit na hindi karaniwang pangyayari dito mga kapatid ha. Pakinggan po ninyo. Praise God. Hindi pinagaling ni Jesus ang lalaki noong una. Sa halip, ano ang sinabi niya? Ha? Ano ang sabi niya? Ang iyong mga kasalanan ay pinatawad. Taliwas sa gusto niyang marinig na ikaw ay pinagagaling, ang narinig niya ay pinatatawad ang iyong mga kasalanan. Hallelujah! Taliwas sa gustong marinig ng apat na nagdala sa kanya. Taliwas sa mga narinig ng mga taong nakapaligid nung mga oras na iyon. Taliwas sa mga Pariseyo na marinig ang mga katagang ito. Hallelujah! Praise God! Bakit po? Bakit? Bakit ganon ang sinabi? Ha? Sapagkat ang lalaking ito ay mayroong mas malalim na pangangailangan. Deepest need. Mas malalim na pangangailangan kaysa sa pisikal na paggaling. Hallelujah. Tama po ba mga kapatid? Higit sa kagalingan, meron pa siyang mas malalim na pangangailangan. Makikita natin na mayroong higit sa isang uri ng paralysis. Mayroong pagkalumpo ng katawan na sanhi ng kanyang sakit. Mayroon ding pagkalumpo ng kaluluwa sanhi ng kasalanan. Ang lalaking ito ay mas may sakit kaysa sa nalalaman niya. Doble siyang napaparalisa at hindi niya alam ang mga bagay na ito. Hindi lamang siya physically ill. Hallelujah! At sa ganitong paraan, ay sinabi ng mga rabay, praise God, walang taong may sakit ang gumagaling hanggang sa mapatawad ang kanyang mga kasalanan. Ito ay sapagkat ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng mga pinagdadaanan natin ay nauugnay sa kasalanan. Hindi dahil sa ang taong ito ay lalong makasalanan na, ngunit siya ay inilagay lamang bilang isang uri ng aral, isang uri ng leksyon ng bagay upang turuan tayo ng katotohanan na ang kamatayan at sakit ay bunga ng kasalanan. Kung walang kasalanan, kapatid, kung walang kasalanan sa sansinukob, kung walang kasalanan sa mundo, kung walang kasalanan sa sanlibutan, walang sakit. Kung walang pagsuway, walang kamatayan. Ano ang sabi ng Roma 3:23? Lahat ay nagkasala at nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ako at ikaw, lahat tayo ay mayroong pare-parehong problema. At lahat tayo'y nangangailangan ng iisang parehong bagay.
At si Jesus ay nagtuturo ng isang aralin sa pamamagitan ng pagkakasunod-sunod kung saan siya gumawa ng mga bagay. Ang ating pinakadakilang problema, ang ating pinakamatinding problema ay spiritual, hindi pisikal. Kung gaano kahalaga ang paggaling, hindi ito kasing halaga ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kapatid, kailangan nating ibigay, no? Kailangan natin na kailangan natin ang ibinigay ni Jesus sa mahirap na taong ito. Kailangan nating patawarin ang ating mga kasalanan. Yon ay higit na mahalaga kaysa sa pisikal na paggaling, sapagkat kung walang kapatawaran, ang paggaling ay walang halaga. Anong saysay, kapatid, kung gagaling ang isang may cancer at magbabalik naman siya sa dati niyang gawain? Ha? Praise the Lord. Anong saysay ng isang taong nabuhay na mag-uli kung babalik naman siya sa dati niyang mga bisyo? Anong halaga na ikaw ay gumaling sa iyong sakit sa puso, sa iyong sakit diabetic or nerves o anumang sakit yan, mga kapatid? Anong saysay at anong halaga ng mga bagay na yan kung ang ating kaluluwa naman ay hindi patatawarin? Hallelujah! Praise God! Walang halaga. Kaya mayroon tayong mas malalim na pangangailangan higit sa ating kagalingang pisikal. Kailangan munang gumaling ang ating espiritual na buhay. Amen po ba? At kung minsan po, kapag ako po ay mayroong mga ipinapanalangin na may sakit, alam nyo ba, ang unang ginagawa ko, bago ko po sila ipanalangin ng mga may sakit at may karamdaman, akin po muna sila, pag dinadalaw ko sila, akin po muna silang pinangungunahan sa isang panalangin ng pagsisisi bago ko ipanalangin ang kanilang may sakit. Ang una ko munang pinapanalangin ay makakilala sila sa Panginoon, mabago sila, praise God, at sila po kumbaga gumaling ang kanilang buhay espiritual. Dahil yun ang higit na mas mahalaga. Ano man ang mangyari sa kanila, pagka may nagsasabi sa akin, Pastor, wala na po si ganito yung ipinanalangin ninyo nung isang araw, praise God. Ako po'y hindi nalulungkot, bagkus ako'y nagagalak, sapagkat hindi man siya gumaling physically, ay tinanggap niya ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas sa tari ng kanyang buhay, pinagaling ang kanyang kaluluwa at ang kanyang espiritu. Yun ho ang pinaka-importante. At yan po ay nangangailangan ng isang mas malalim na pananampalataya. Hallelujah! Praise God! Tandaan po natin, mga kapatid, walang halaga kung hindi tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan. Maaring hipuin nito ang ating katawan, ngunit hindi nito maihipo ang ating kaluluwa. Kaya nga sa puntong ito, yung focus ay nagbago mula sa tao sa higaan patungo sa mga Pariseyo na nagtitipon, no, sa gilid ng karamihan ng tao. Itong pong mga Pariseyo at mga guro ng batas ay nagsimulang mag-isip sa kanilang mga sarili. Praise God! Sabi nila, sino ang maaring magpatawad sa mga kasalanan maliban sa Diyos lamang? Bigla pong nabaling ang atensyon doon sa mga katagang sinabi ni Jesus, na sinasabi niya doon sa lalaking may sakit, anak, lakasan mong iyong loob, pinatatawad ng iyong kasalanan. Hallelujah! Biglang nagbago ang focus, ang atensyon, at ito ang hinihintay na pagkakamali ng mga Pariseyo sa parte ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil malinaw ang kanilang pangangatwiran. Ano ang kanilang pangangatwiran? Ang una, ang Diyos lamang ang maaring magpatawad sa mga kasalanan. Ikalawa, si Jesus, inaakala nilang inaangkin niya na gawin ang mga gawain na ang Diyos lamang ang maaring gumawa. At pinagbibintangan nila ang Panginoon Jesus ay isang
taong lapastangan, blasphemer. Dahil itinuturing niya na ang kanyang sarili ay Diyos. At ang kalapastanganan, ito pong tinatawag na blasphemy, ay ang pinakaseryosong kasalanan na maaring gawin ng isang Hudyo. Ito ang hindi mapagkakamalan at lantad na pagkadungis sa pangalan ng Diyos. At sa panahon ni Jesus, ito ay isang malaking pagkakasala. Hallelujah! Kaya tandaan natin at kailangan maintindihan natin na mismo ang mga Pariseo, ang sinasabi ni Jesus, sabi rito, ang sinabi ni Jesus, bigyan sila ng kredito para diyan. Totoo na ang Diyos lamang ang maaring magpatawad sa kasalanan. Totoo rin na pinatatawad niya ang kasalanan ng taong ito. Nang marinig iyon ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanilang sarili, ito ang kanilang sinabi. Sino kaya siya sa palagay niya? Diyos? Hallelujah! Diyos? Praise God! So ito ang buong punto. Who is Jesus? Sino ang lalaking ito? Hallelujah! Sa inyo po, sa palagay ninyo, sino sa inyo ang Panginoong Jesus? Glory to God. Dito sila nagkaroon ngayon ng diskusyon. Sino ang taong ito na maaring magpatawad ng kasalanan ng tao? Ito ang kanilang hinihintay na pagkakataon na magkamali ang ating Panginoong Jesus. Praise God. So, ngayon po, dadako po tayo sa Mateo 16, 13, 16. Kung kayo po ay may Bible. Ano po ang sabi po rito, mga kapatid? Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Who is the Son of God? At kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias o ang isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hallelujah! You are Christ, the Son of the living God. Purihin ang Diyos. So, isang malinaw na makikita po natin na si Jesus ay hindi lamang napaka-importanting tao na nabuhay sa mundo. Siya ang isa rin sa pinaka-kontrobersyal na tao. He is also the most controversial man. Bakit po, mga kapatid? Bakit? Kasi sa buong kasaysayan, lahat ng tao ay namuhi sa ating Panginoon. Binaliwala siya. May mga nagmahal sa Kanya at namatay para sa Kanya. 2,000 taon ang nakararaan si Jesus ay nabuhay sa mundong ito bilang isang anak ng karpintero at siya'y nagsimulang maging isang anluwagi, isang karpintero sa isang shop. At praise God, ng kanyang simulan ang kanyang ministeryo, doon lamang dumami ang kanyang mga follower, ang mga sumunod sa kanya. Kaya sino baga ang Jesus na ito o sino baga ang tinatawag na Jesus na ito? Hallelujah! So, ang Panginoon ay nagtanong ng ganong katanungan sa kanyang mga alagad. At anong sabi niya? Who do people say the Son of Man is? Matthew 16:13. And then, iba't iba ang kasagutan. But Peter replied, anong sabi ni Peter? You are the Christ, the Messiah,
the Son of the living God. Ngayon mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano ay naniniwala sa mga bagay na ito. Nananalig at sumasampalataya tayo na ang ating Panginoon ay isinilang nung araw ng Pasko at namatay nung mahal na araw at siya ay sinasamba natin ngayon bilang ating Panginoon at tayo nananalangin sa pangalan niya. Amen? Praise God, hallelujah. Siya ang anak ng Diyos. At sinasabi po ng banal na kasulatan na ang ating Panginoon Jesus ay maraming titulo. He is the Messiah. He is the Son of God. He is the Savior of the world, reigning Lord, ruling Judge, and returning King. Yan ay ilan lamang sa kanyang mga titulo. Hallelujah! Amen? Kaya, kung si Jesus, ang sinasabi po ng banal na kasulatan ay siya, kailangan nating tayo ay tumugon at sundin ang kanyang mga pamamaraan. Manalig tayo sa kanya, sundin natin siya, paglingkuran natin siya, ipahayag natin siya, kilalanin natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita, at ibigin at mahalin natin ang lahat ng mga bagay na nasa kanya. Hallelujah! Amen! Mga kapatid, upang kayo at ako ay magkaroon ng isang malalim na pananampalataya, dahil nangangailangan tayo ng mas malalim. No, merong higit na tayo yung mga pangangailangang malalim, kailangan natin ng isang malalim din na pagkakilala sa ating Panginoon. Kilalanin mo siya ng lubos. Kasi kung hindi mo siya makikilala ng lubos sa iyong buhay, kapatid, ngayong umagang ito, hindi maaring maabot at hindi maaring matugunan ng Panginoon ang iyong malalim na pangangailangan. Kapatid, tandaan ninyo, higit sa pisikal, kailangan natin ang espiritual. Hallelujah! Tandaan ninyo, who is Jesus? Jesus, according to Colossians chapter 1, verse 15 to 16, He is the creator of all things. Creator of all things were created by Him, through Him, and for Him. Ayon sa Colossians 15, verse 16. Hallelujah! Jesus is omnipresent. Bilang ating tagapagligtas, ang Panginoon ay nananahan at naninirahan sa ating mga puso, mga kapatid. At siya'y nasa atin saan man tayo pumunta. Saan man tayo dumako, naroon ang Panginoon. Hallelujah! Omnipotent siya. He has all the power to do whatever fits with His character. Amen? Omnipotent. Omniscient. Walang sikreto, mga kapatid. Because alam ng Panginoon ang lahat ng bagay. Bago pa man tayo magsalita at umusal ng panalangin, alam na niya. Merciful siya, mahabagin siya. Siya ang Diyos. Sinasabi po ng aklat ng Hebreo, malaya tayong makalalapit sa trono ng mahabaging Diyos. And He is also eternal. Walang hanggan. Hindi siya wala siyang kasalanan. And Jesus also is human. Although He never ceased being God. But Jesus was also fully human yet without sin. Because He lived as a man, alam niya at naiintindihan niya at nauunawaan niya ang bawat isa sa atin. Kung ano ang nararamdaman natin, kapatid, nararamdaman din ng Panginoon dahil namuhay siya bilang isang tao. Kung ano ang mga pinagdadaanan natin ngayon, lahat ng yan ay pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus.
Kaya nalalaman niya ang lahat ng ating mga kahinaan. Tinutulungan niya tayo sa lahat ng ating mga kahinaan dahil naiintindihan niya ang mga pinagdadaanan natin ngayong mga oras na ito. Kaya nga malinaw na sinasabi ng unang Korinto 10:13, hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Sa halip ay bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan natin ito. Bakit po? Dahil alam ng Diyos ang mga pinagdadaanan natin. Dahil minsan na siyang nagkatawang tao. Kaya naiintindihan niya kung ano ang iyong pinagdadaanan, kung ano ang iyong kinahaharap, kung ano ang iyong sitwasyon. Ang lahat ng yan ay pinagdaanan ng ating Panginoon at higit pa ang kanyang pinagdaanan. Amen? Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. Hindi siya basta tao lamang, kundi siya ay Diyos. He is also wholly divine with all the attributes and a perfection of deity, yung kanyang pagka-Diyos. Virgin born. Hallelujah! Ipinanganak ng isang birheng babae para maging isang banal, walang kasalanang Diyos at tao, at kinakailangan siya ay ipaglihi sa pamamagitan ng banal na espiritu sa sinapupunan ng isang birhing babae. Hallelujah! Praise God! Upang siya ay maging kwalipikado na magbayad ng lahat ng ating mga kasalanan. Dahil ang kasalanan ay dapat bayaran ng isang buhay. Sabi ng banal na kasulatan, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sino ang magbabayad ng ating kasalanan? Yung walang kasalanan. Sino ang walang kasalanan? Isa lamang ang walang kasalanan. At yan ay walang iba kundi si Kristo na naging tao at namuhay na banal. Kaya kailangan siya ang magbayad ng ating mga kasalanan. Amen? Hallelujah! Praise God! That is Jesus. That who Jesus is. Purihin ang Panginoon Diyos. Kapatid, sa palagay nyo ngayong mga oras na ito, nasaan ang Jesus na ito? Nasaan siya ngayon? Ayon sa banal na kasulatan, nakaupo siya sa kanang kamay ng ating Ama na nasa langit. Gumagawa siya ng pamamagitan. He is making intercession for us. According to Romans chapter 8 verse 34. Kapatid, Jesus also abides within our heart. Our heart. That is why sinasabi ng Romans 10, no? Praise God. Romans, sinasabi po roon, mga kapatid, na sa panahon, sa sandali ng ating kaligtasan, ang kanyang banal na espiritu ay nananahan at sineselyuhan tayo, and as sineselyuhan tayo bilang kanya. Now, we abide in Him and He in us. Hallelujah. At habang siya po ay nananahan sa ating piling, nung siya po ay nagministeryo sa mundong ito, ano ang kanyang misyon, mga kapatid? Ano ang naging misyon ng ating Panginoon? To reveal the Father. Jesus told His disciple sa John 14 verse 9, anong sabi niya? Ang sino mang nakakita sa akin, ay nakakita sa Ama, because He was God. Everything Jesus did and said revealed the Father's nature and words. Kapatid. Yes. At para tubusin ang sangkatauhan, dumating si Jesus sa mundong ito upang ialay ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo bilang isang sakripisyo para sa ating
mga kasalanan. Kaya ang bawat nananalig at sumasampalataya at nagsisisi at ipinapahayag ang Panginoon na siya ang kanyang tagapagligtas, ay sila ay maliligtas at maaring maabot ang kanilang malalim na pangangailangan. You need deeper faith. And this deeper faith only comes in knowing who Jesus is. Kung sino ang ating Panginoong Jesus. Ano ang ginawa niya sa iyo? Ano ang ginawa niya habang siya ay nasa mundong ito? Kapatid, kailangan mo yang malaman. Kaya doon sa lalaking nandoon yung lalaking nakahiga, no? Nagulat sila nang sinabi ng ating Panginoon, anak, lakasan mo ang iyong loob dahil pinatatawad ang iyong kasalanan. Hallelujah! At itong lalaking ito at maging ang kanyang mga kasama ay nagpakita ng isang malalim na pananampalataya dahil nakitaan sila ng Panginoon dahil sa kanilang malikhaing pamamaraan, dahil sa kanilang pagpupursige. Praise God! Ginawa nila ang lahat upang makalapit lamang sa Panginoon. So nakita ng Panginoon, sabi nung binasa natin, nakita ng Panginoon ang pananampalataya ng mga ito. Hallelujah! Nakilala nila ng lubos kung sino ang ating Panginoong Jesus. Kayo mga kapatid, ngayong umagang ito, hindi ko masasabing matatapos ko po ang mensaheng ito dahil napakahaba po pa ng mga tatalakayin po nating ito, at maaring ito po ay maging dalawang bahagi at ipagpapatuloy ko po ito sa araw po ng Martes. Dahil medyo may kahabaan po ang aking naihandang mensahe ngayong umagang ito. At para ako at ikaw ay matubos ng ating Panginoon at siguruhin na tayo ay magkaroon ng isang buhay na walang hanggan. When Christ overcame death and rose from the grave, yung issue ng eternal life ay nasettled once and for all. Without His resurrection, kung wala yung kanyang pagkabuhay na maguli, wala ho tayong pag-asa sa buhay pagkatapos ng kamatayan. No confidence that all that Jesus said was true. But because Jesus rose from the dead, mga kapatid, nangako ang Panginoon ng pagkabuhay na maguli. Because Jesus was raised up, we can be sure that we too will be resurrected pagka siya ay dumating na. Upang ako at ikaw, tayong lahat, ay hatiran ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. All that we have in Christ is beyond our understanding. Jesus has given us His amazing promises and is continually working in for us, kapatid. Ngayong umaga, kapatid, sino sa iyo si Jesus? Praise God. Kilala mo na ba siya ng lubusan? Tulad ng katanungan ng Panginoon sa mga alagad, who do you think Jesus is? Marami ang nagsabi, siya ang propeta. Siya ang anak ng Diyos. Siya si Elias. Kung ano-ano ang kanilang mga kasagutan. Pero si Pedro, sabi niya, you are Christ, the Messiah, the Son of the living God. Maraming tao ngayon ay hindi pa lubos nakilala
kung sino si Jesus. Ano ang magagawa ni Jesus sa kanilang buhay? Isa ba kayo dito mga kapatid na nagtatanong, sino ba si Jesus? Ano ang magagawa niya sa aking problemang kinahaharap? Ano ang magagawa niya sa pandemyang ito? Sino ba itong Jesus na ipinangangaral ni Pastor Manny? Hallelujah. Isa lang po mga kapatid ang sagot. Siya ang sayo ay magliligtas. Siya ang Diyos at anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Siya ang tagapagligtas. Siya ang anak ng Diyos na buhay. At dapat lamang, kapatid, nakilalanin mo siya ng iyong buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. Ngayong umaga, mayroon kang malalim na pangangailangan higit sa kagalingan ng iyong sakit, kapatid. Mas kailangan mo ang gumaling ang iyong espiritual na ugnayan sa ating Diyos. At yan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ngayong umaga kapatid, kung ikaw man sa mga sandaling ito ay hindi mo pa siya nakikilala ng lubusan, kapatid, ito na ang pagkakataon. Bago pagalingin ang iyong sakit at karamdaman, bago solusyonan ng Diyos ang iyong problemang kinahaharap, bago ang lahat, mga kapatid, unahin muna natin ang ating espiritual na kalalagayan. Kailangan mo ng mas malalim na pangangailangan. At walang ibang mas malalim na pangangailangan ang sangkatauhan sa mundong ito kung hindi ang makilala niya ang Panginoong Jesus. Kapatid, sinasabi ko po sa iyo ngayong umaga, aanhin ng Diyos kung papawiin niya ang COVID na ito sa buong mundo. Kung hindi naman, gagaling ang kanilang mga espiritual na pamumuhay. Nakita ninyo, napanood ba ninyo ang nangyari sa India? Marami ang nagtapon. Marami ang nagbato ng kanilang mga Diyos na sinasamba sa kalsada. Itinakwil nila. Bakit po? Dahil napatunayan nila, iisa lamang ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Dahil nakita nila, walang nagawa yung mga Diyos-Diyosan nila, mga kapatid. Kaya itinakwil nila ito, ibinato sa kalsada dahil walang nagawa sa pandemic. Kaya sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, una muna, dapat munang makita ng Panginoon ang ating pananampalataya. Ngayong umaga, kapatid, lalapit ka sa Diyos na mayroon kang pangangailangan. Dudulog ka sa kanyang banal na trono ngayong umagang ito. Tandaan mo, inuulit ko kapatid, dapat makita muna ng Diyos ang iyong pananampalataya bago ang iyong sakit at karamdaman. Bago yung mga kinakailangan mo, gusto mo nang makita ng Panginoon ang iyong pananampalataya. Katulad ng lalaking ito, higit sa lahat, sinabi ng Panginoon, mayroon siyang higit na kailangan. Hallelujah. Kaya sinabi niya, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagagaling. Pinatatawad ang iyong kasalanan. Kaya ngayong umaga, kapatid, sino ka man sa mga sandaling ito, sa mga oras na ito, sasamahan kita na lumapit, dumulog sa banal na trono ng Diyos upang tanggapin siya bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng iyong buhay. Baka hindi mo pa siya lubos na kilala. Tandaan ninyo, Jesus is our Savior. He is the Messiah. He is the Son of the living God. Ngayong umaga kapatid,
mangyari po lamang, itaas mo ang iyong dalawang kamay, sumunod ka sa aking isang simpleng panalangin. Gawin mo itong personal at sarili mong panalangin na para bagang ikaw ang personal na nakikipag-usap sa Diyos. Hallelujah. Ngayon ang pagkakataon na lubos mong dapat na makilala kung sino si Jesus. Hallelujah. Sabihin mo ngayong umagang ito, bitawan mo muna ang iyong mga ginagawa at isentro mo ang iyong diwa at presensya sa ating Panginoon na para bagang ikaw ang personal na nakikipag-usap sa Kanya. At sabihin mo ng malakas, Panginoon, ngayong umaga, ako ay lumalapit sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkakasala. Linisin po ninyo ako sa lahat ng aking karumihan. Mula sa mga oras na ito, Panginoon, ako ay tatalikod sa lahat ng mga kasamaan. At isinusuko ko po sa iyo ang aking buong buhay. Patawarin po ninyo ako, linisin po ninyo ako, at paging tapatin ang aking buhay. Inaanyayahan ko ang iyong banal na espiritu na pumasok at maghari sa aking buhay. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan, sa kapatawaran, at buhay na walang hanggan. Salamat, Ama, sapagkat iyong inabot ang aking malalim na pangangailangan. Kinikilala kita ngayong umaga bilang aking dakilang tagapagligtas, manggagamot at hari ng aking buhay. Salamat po. Hallelujah. Hallelujah. Ako na lang po ang mananalangin para po sa inyo na mga nag-alay at nagsuko ng kanilang buhay. Panginoon, salamat po sa mga kapatid kong ito na nag-alay at nagsuko ng kanilang buhay, at sa mga sandaling ito, idinadalangin ko, Ama, na iyo pong isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. At mula sa araw na ito, ay pagharian po ninyo ang kanilang buhay, gabayan sila at proteksyonan, at nawa, O Diyos, ay patuloy po sila, O Diyos, na mas makilala ka pa nila sa isang malalim at biblikal na kaparaanan. Lumago at umunlad ang buhay pananampalataya nila. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat isa na sumunod sa panalangin at tinanggap si Jesus ay magsabi ng malakas na Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Salamat po sa lahat ng mga nagsuko, nag-alay at tinanggap si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng kanilang buhay. So manalig po kayo, sumampalataya po kayo sa mga sandaling ito na ang Diyos ay patuloy na pagpapalain ang inyong kalusugan. Ha? Praise God. Samantala po ay dadako po tayo sa lahat ng ating pong mga prayer request, sa lahat po ng inyong mga kahilingan. Atin po muling ilalapit at idudulog sa banal na Diyos ang lahat ng inyong mga kahilingan. Pwede na po kayong mag-text, mag-PM ng inyong mga prayer requests. Hallelujah! Sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan.
Kung mananalig at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahihiyan. Kung ikaw ay lalapit. So atin pong isama sa panalangin si Liza Nielsen de la Torre, Beans and M. Magana, Linda Menrique Magana, Nenita Menrique, Franz Painsan and family, John and Apple Magana and family, Go and Retago family, Nora Vista Antay, Lani Liwag and family, at healing po sa sugat sa paa ni Bernadette Cortez, at sama rin natin si Ruby Rose sa kanyang QBC, at ang medical eye test niya. Sama rin natin ang Nebres family na patuloy na pagpalain at matuloy na kalusugan at kaligtasan, at panalangin din natin ang kaarawan po ni David. Bukas po yan, ha? Praise God. Sama rin natin sa panalangin ang kaarawan din po ng aking apo na si Sky, ha? Praise God. At ang aking kapatid na babae, sila po ay magdiriwang ng kanilang kaarawan bukas. Si Sky po ay magse-celebrate ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito, pero bukas pa ho ang kanyang kaarawan. At ipanalangin din natin matapos na ang mga papers ng mga bata papunta sa US ng mga anak po ni Apple, ni Sister Apple Painsan Magana, ha? At ang successful ng water refilling at restaurant ng Cortez family ng Isabela po. Praise God, hallelujah. At good health din po sa family po ni Racel John Agnes. At sama rin natin si Jose Cascante Santiago Jr., Becky Garcia, Stella Fugal, Merlin and Wilson Corpus and family, Wilmer J. Corpus family, Ronald Ignacio, Marilyn Estonacto Foster, Israel and Marilu Quinto and family, Gilbert and Rosemary de la Cruz and family, Jairan Diana Calicdan and family, Edson and Chiqui Nadia Sobrepeña and family, Leo and Marian Santos and family, Ivy Diaz, Joy Abia and family, Dalena and Abardo family, Gonzales family, Elisa Domingo family, Arnel Alpon and family, June Soribio and family, Marvin and May Soribio and family, Marilyn and Mario Soribio and family. Sama rin natin sa panalangin si Emil Dalipe and family, Riz Sanchez, Mary Grace Sumido Enriquez and family. Sama rin natin for healing ng breast cancer si Linda Indiano, at makapasa sa NCLEX exam this coming June si Sister Rayana, na pagpalain siya ng wisdom ng ating Panginoon Diyos, knowledge and wisdom, ha. Ganun na rin po ang kanyang pagdadalang tao, ha, praise God, ang kanyang pagdadalang tao, ganun din si Rosel Domingo at si Chia Gonzales na malapit ng mga anak na rin. Praise God. At ipanalangin din natin si Susie Belita sa bukol po niya, at ang kanyang pamilya, ha. Praise God. Sama rin natin si Rachel Painsan Robles, hallelujah. Kenneth Maglaya, praise God. Sama rin natin na maging blessing siya sa family ng mga Cortez. At ganun din po si Helen Lopez and family, Richard Rason and family, Donnie Alcantara, Maricel Sagadraca, Remy Rupino, Rogelio, Rochelle, Annabel, Amanda, Angela Arian and Rodel Costales, Rowena Morgan Conrad and Rhett Meriman, Mary Joy and Kit Mendoza, Sheila May Arisa, Liv John Puentes, Romelito Valdez, Chuchi Yuson Lourdes Tan, Bimbi Soribio, Flor de Lisa and Reynaldo Lopez, Guadalupe Labis and family, Salud and Rodel Cahala, Kathleen and Kelsey Cahala, Lilibet and Ray Ramirez and family, Epremia and Gerson Abia Conje and family, Lisa Villarico, Ernie Chan, George Sodoro, Ronnie Atendido, Mia and Bea Nonato, Elsa Lumba, Nanay Letzi and Nanay Esther and Nanay Lourdes Sanggalang. Sama rin natin itong mga negosyo ng ating mga kapatid, Balay Dorano, Elas Cosmetic, Brixlar Beauty Bling, OC Changsan Diagnostic Clinic, Skyhawk GPS Reblink Internet Service, Mobile Device Integrate GPS Service, Healing for Harold Salazar from gastritis and financial breakthrough for endoscopy. Ganon din ang Criskit Enterprises, Veterans Motor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School, Architectural firm ni Architect Leo Rosas at accounting firm ni Sister Lily, car rental services ni Brother Lloyd, Brother Fred and Sister Elena, Providence Memorial Plan, Bimbis Lutong Bahay, Chocolate Indulge Pa, Sophie's Boutique, House Rental ni Nanay Lady, Sister Lori, Sister Remy. Hallelujah! So tayo po ay dadako ngayon sa ating pong mga prayer requests. Glory, glory to God. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. In your name there is healing. In your name there is salvation. In your name there is a victory.
Maraming salamat po, O Diyos, ngayong umaga sapagkat Ikaw ang Diyos na patuloy na umaabot sa aming mga maigpit at malalim na pangangailangan. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming kaluluwa, ang kapatawaran ng lahat ng aming mga kasalanan. Ang patuloy, O Diyos, na iyong binibigyan ng kasagutan at katuluran. Salamat po sa umagang ito sapagkat kami ay mayroong lakas ng loob at malayang lumalapit palagi sa iyong banal na trono upang kamtan ng awa at tabag sa panahong kailangan namin ito. Ama, sinabi mo sa iyong banal na salita na ikaw ang Diyos na laging handang saklolo sa panahon ng kagipitan. Narito ang mga pangalan na aking binanggit. Ang wika mo, Panginoon, bago pa man namin banggitin ang lahat ng mga kailangan namin, ay alam mo na sapagkat ikaw ang Diyos na omniscient, omnipresent, omnipotent. Kaya ngayong umagang ito, ang mga katangiang ito ang aming mga pinangahawakan upang kami ay makatiyak at makasiguro na ang lahat ng aming inilalapit at idinudulog ay magkaroon ng tunay na kasagutan. Kaya't nananalig at sumasampalataya po kami, O Diyos, na ngayong umagang ito'y pinagagaling mo na ang lahat ng mga sakit at karamdaman, anumang uri ito. Lord, right now, in your name, Lord, there is healing, there is miracle. Oh God, right now, ang lahat ng uri ng sakit, cancer man yan, sakit sa puso, diabetes, kidney problem, creatinine problem, gout, arthritis, whatever manner of sickness and diseases it is, Lord, right now, in Jesus' name, we rebuke it and we declare total healing and deliverance right now in every part of your body right now, in Jesus' name. Angkinin mo ang kagalingan ngayong umagang ito, kapatid. Sino ka man, nakikita ng Diyos ang iyong pananampalataya at sa pananampalatayang yan ay mga hawakan ng Diyos at ito ay kanyang katatagpuin ayon sa iyong pananalig at sa iyong pananampalataya ngayong umagang ito, kapatid. Kaya't pasalamatan mo ang Diyos sa kagalingan ngayon na ikaw ay patuloy niyang pinagaling ngayong umagang ito, kapatid. Hallelujah, hallelujah. Right now, oh God, salamat po, Lord, sa patuloy na pag-abot mo, sa patuloy na pagtugon mo sa mga biyaya at pagpapalat mga kabuhayan ng aking mga kapatid. Lord, salamat po na ito'y lagi mong pinagpapala, lagi mo, O Diyos, na sinasamahan at pinagtatagumpay ang anumang mga negosyo, mga kabuhayan ng iyong mga anak, at maging ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Sila'y nagpapasalamat na sa kabila ng pandemya ay mayroon pa rin silang mga hanap buhay, mayroon pa rin silang mga trabaho, mayroon pa rin silang mga kabuhayan sa kabila ng maraming mga nagsasara, sapagkat ikaw ang Diyos na kasama namin, ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya, ikaw ang Diyos na kailanman na hindi tumatalikod sa amin, at palagi mo kaming kinatatagpo at inaabot sa lahat ng aming mga pangangailangan. Lord, may mga kapatid ako na ang kanilang kahilingan ay para sa kanilang mga papeles, sa kanilang mga dokumento, anuman ito, Panginoon, maaaring may kinalaman sa titulo, mayroong kinalaman sa mga petition, Panginoon Diyos, o sa anumang mga uri ng mga transaksyon na ginagawa nila, Lord. Lord, dalangin ko na pagpalain mo ang lahat ng mga dokumento ito, mga papeles na ito, Panginoon. Mangusap ka sa lahat ng mga kamay na pagdadaanan ng mga dokumentong ito, at agad-agad, Panginoon, ay maayos at maisakatuparan, Panginoon, ng lahat ng desire ng iyong mga anak, Panginoon Diyos. Kaya sa pangalan ni Jesus, O God, sinasaway namin ang lahat ng hadlang at balakid na pumipigil sa mga dokumentong ito, Panginoon Diyos. Inaangkin namin ang malaya, O God, na mga paglakad ng mga pag-process, Panginoon, ng mga dokumentong ito para sa aking mga kapatid, Panginoon Diyos. At gayon din, Panginoon, ang mga kapatid ko na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, si David, si Sky, maging ang aking kapatid na babae, Panginoon. Lord, patuloy mo po silang bigyan ng marami pang taon at kaarawan sa kanilang buhay, Panginoon Diyos. Pangalagaan po ninyo ang kanilang kalusugan at ang kanilang kalakasan. Maging ang aking mga kapatid na magsisilang ng kanilang mga baby, Panginoon, ng kanilang mga sanggol. Lord, samahan po ninyo sila na mailuwal nila ang kanilang mga sanggol sa kanilang sinapupunan ng mapayapa at ligtas, O God. At sa gayon, Panginoon Diyos, ay makita nila ang bunga ng kanilang mga pagmamahalan. Lord, idinala
Ilalagay ko sila sa iyong makapangyarihang kamay. Salamat po, Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At salamat po, Ama, sa patuloy na pag-iingat mo ng maayos na panganganak ni Marlene Sunga Pagtakhan, Panginoon Diyos, ngayong umagang ito. Salamat po, Ama, at dalangin ko, O Diyos, na patuloy, Ama, na magpakahayag ka sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. O God, dalangin ko ang aking may bahay, ingatan niyo po siya palagi sa araw-araw na kanyang pagpasok sa trabaho. Lagi mo po siya poproteksyonan, ilayo sa kapahamakan, maging sa mga sakit at karamdaman, maging ang mga in-laws ko, Panginoon Diyos, patuloy niyo po silang gabayan at samahan, mga frontliners na mga in-laws ko. Salamat po, Diyos. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. In your name, there is healing. In your name, there is salvation. Hallelujah! Praise God! Purihin ang Diyos! Katapusan, kung sino-sino na. Alright, bueno, bago tayo magpatuloy, handugan po muna natin ang aawitin ng mga kapatid natin na nagdaraos ng kanilang mga kaarawan kay Sky, kay David at kay Carolina Dalena. Happy birthday po sa inyo! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Sky! birthday and let's start. Happy birthday, David! Happy birthday to you. At sa aking kapatid na si Carolina Dalena, happy birthday! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. At sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga karawan, Happy birthday, and let's start from tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hindi kanya iiwan. alright, tapos na po ang ating pagsamba at tapos na po ang ating mensahe, kaya kukunin naman po natin ngayon ang ating mga handog at ang ating mga kaloob, ang ating tithes and offerings. Pwede na po ninyong ipadala yan sa ating pong GCash and PayMaya account na nakapin sa ating pin comment. Praise God, hallelujah. Ayan po ang ating pong GCash, 0920-436-9922. Salamat po nga pala sa mga kapatid na sumubaybay ng ating programa nung araw ng Sabado, ha. Praise God, hallelujah. Purihin ang ating Panginoon Diyos. So binabati po natin ang ating mga kapatid na nakasama po natin ngayong umagang ito. Ang mag-asawa pong praise God, ang ating mga kapatid, praise the Lord, purihin ang Diyos, Sister Marilu and Brother Israel Quinto. Isang mapagpalang gabi po dyan sa inyo sa Canada. Gayon din po ang inyo pong kapatid na si Sister Rosemary and Brother Gilbert de la Cruz. Gayon din, binabati natin Sister Marian Santos and Brother Leo Santos ng Canada. Isang mapagpalang gabi dyan sa inyo sa Canada. At gayon din po ang pamilya po ng mga Sobrepeña kay Sister praise God, Chiki and Brother Leo Sobrepeña at ang iyong mga anak, isang mapagpalang gabi dyan. Hallelujah. At kay Sister Memia Tupas Tapulaw, kay Diana, kay JR, at kay Maxine at Mia. Isang mapagpalang gabi. And from Florida, US of A, Sister Apple and John Magana, good morning o good afternoon, good evening dyan sa Florida, US of A. At ganun din mula sa Baras Rizal, Franz Pinsan and family,
isang mapagpala, nasa Bohol pala si Sister Francis Painsam. Nasa Bohol. At ang kanyang nanay, praise God, isang mapagpalang umaga sa inyo, kapatid, At mula sa Dasmariñas, binabati natin si Brother Louie at sa Ate Eloy Labis, Miki Yabas. Hallelujah, isang magandang umaga, At gayon din kay Sister Alice Dacer Dorano, Brother Nab Dorano, at kay David na celebrant para po sa araw ng bukas. Good morning kay Sister Rose Tasipit, Brother Romy Tasipit, at sa iyong mga anak. And kay Arte Cleo Rosas at kay Sister Nene Rosas, isang mapagpalang umaga po. Ganon din po kay Brother Lloyd Nebres and Sister Aida Nebres. And good morning kay Sister Jane De Los Trico. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Jane, at sa iyong buong sambahayan. Ganon na rin po kay Nanay Carmen Somido at kay Tatay Nick Somido. Binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Lynn Kalinawan Primero at Sam Andre Primero. At mula naman po sa Valenzuela City, batiin natin ang isang mapagpalang umaga si Pastor Tony Rodeo at Sister Rose Rodeo at ang kanilang mga dalawang anak. At gayon din, ang tabayanan po ninyo mamaya ang gawain po ni Pastor Tony Rodeo. Ikalawang service po natin alas 8 ng gabi. Dito pa rin po sa Diyos Walang Imposible. And Maurice Briana Rubigo, salamat po sa inyo pong panonood at sa inyong patuloy na paglapit at pagdulog sa lahat ng mga taong kakilala ninyo na kayo po ay ang nagiging daan at instrumento na sila ay maipanalangin. Good morning kay Sister Lioby Palomares at Brother Rudy Palomares at sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan. And from Baras Rizal, Russell and John Agnes, good morning at sa iyong buong sambahayan. At from Dasmariñas, Sister Reyana Moreno de los Reyes, good morning. At ganun din kay Sister Analisa Moreno de los Reyes. Isang mapagpalang umaga kay Sister Glory at kay Brother Elias Glory at sa iyong mga anak at kay Nanay Esther Pagtakhan. Ganon din po kay Sister Marlene Soribio at sa kayong mga anak na sina Elaine, Elaika at Jelay. At ganon din po kay Brother Bob at Sister Becky at Tendido at sa iyong mga apo na sina Ali at Ado. Hallelujah! And from Southern Leyte, binabati natin ang isang mapagpalang umaga si Brother Wilfredo Manaug. Good morning, kapatid, at sa iyong buong pamilya. Good morning kay Brother Max at sa iyong mga kasama dyan, Brother Max, kina Daryl Russell at gana din kay Dayan Lee at kay Donna at sa iyong mga apo na sinasikay na Pen at Ken. Good morning kay Sister Neng Moreno Ragasa at kay Brother Francis Ragasa at sa iyong mga apo na sina Goko Goten at Gohan at ganoon na rin kay Prisha. At isang mapagpalang umaga rin po kay Brother Roel Rafael at Sister Levi Rafael at ganun din sa iyong mga anak na sina Kit at Erwin at Eris na iyong apo. Good morning kay Sister Lisa Villarico ng Cavite. At kay Engineer Dan Somido, isang mapagpalang umaga at sa iyong asawa na si Jasmine at sa iyong mga anak. Hallelujah! At mula sa barkong kanyang sinasakyan kay Brother Mark Anthony Sebelarde Calamba, good morning, Brother Mark. Hallelujah! Glory to God. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nagpapadala ng kanilang mga tulong at handog at mga kaloob para sa gawain ng Panginoon. At sa lahat po ng mga nag-share ng ating gawain, mga nagbahagi kay Brother Fred Lopez, hallelujah, at sa iyong asawa na Sister Lori, kay Najelo, ganun din kay Angel at kay Sophie na iyong apo. Problema'y humaharap para bang wala itong katapusan. At mga kapatid, ang ating pong face-to-face worship service ay sa unang buwan ng Hunyo na po tayo, unang linggo. Praise God. June 6, balik po tayo sa physical worship. Pumayag na po
at least 30% ang ating pong attendance. Praise God. Kaya June 6, magsisimula na po tayo ng ating face-to-face worship service. Inuulit ko po, June 6. Tatapusin muna natin ang buwan ng Mayo, ha? Kaya sa June 6 po, balik na po tayo sa ating pong church, mga kapatid. Malaman ang gagawin. Naisip lang tapusin ang buhay na kay lupin. Sa kabutihan mo, O Diyos, ako'y natagpuan. Pinalaya ni Jesus. Ayan, sabi po ni Sister Alice, lahat po ng workers ng SDWIM, free po board and lodging sa Balay Durano. Libre po round trip ticket ng 2 pastor. Thank you, Lord. Wow! Praise God! Hallelujah! Amen to that! Pastor Tonio, libre tayo. Round trip ticket. Yan ang biyaya ng Diyos. Brother Lloyd, biyahin na tayo. Mga SDWIM workers, ipon na kayo ng pamasahe. Pwede na tayong mag-team building, ha. Team building po tayo sa Balay Durano. Sama ka na, Brother Bob! Bueno, mga kapatid, sa himig po ng tugtuging ito, tayo po muli ay pansamantalang magpapaalam. Magsama-sama po tayo sa araw po ng Martes, sa himig po ng at sa pangunguna po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Praise God! At sa pamamahala po ni Pastora Nene Principe at sa kapwa ko lingkod na si Pastor Tony Rodeo, ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, na sa inyo po muli ay magpapaalam at magkita-kita tayo sa araw ng Martes. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na maghari sa ating sambahayan at ang kanyang pagliligtas ay babaunin natin sa ating pang-araw-araw na mga paglalakbay at ang kanyang banal na presensya ay lalagi sa atin upang pagharian tayo ng kanyang kapayapaan. Huwag magatubiling lumapit palagi sa trono ng mabaging Diyos upang kamtan ng inyong awat na bag sa panahong kailangan nyo ito, sapagkat sa Diyos walang imposible. To God be all the glory. Stay safe, stay strong, stay healthy. God bless us all. Sa problema'y humaharap. Naku, may recruitment pala kami sa Cebu. Hehehe. Katapusan. Diretso na yan, Brother Bob, sa Balay Durano. Kung sino-sino na aking nilapitan, tulong na inaasahan, di rin natagpuan. Ako'y nagdurusa forever sa buhay. Ako ay bigo forever, buhay na talaga. Kailan pa ba ito matapos? You're welcome po, Sister Alice. Kami ang dapat magpasalamat. You're welcome, Engineer Dan Sumido and Brother Mark Anthony sa Belarde, Calamba. Ingat ka dyan sa iyong barkong sinasakyan, ha? Ang buhay na kay
kasalanan. You're welcome, Sister Rose Tasibit. Laging forever ang kanyang Alright.